Tutuloy ko po yung ating binabasa sa Genesis 26. Natapos na po natin yung verse 1 to 6. Pupunta na po tayo sa verse 7 na po tayo hanggang verse 11. Let me read it. When the man of that place asked him about his wife, he said, "She is my sister," because he was afraid. Say that word, afraid. Because he was afraid to say, "She is my wife." He thought the man of this place might kill me in account of Rebekah because she is beautiful. Verse 8, when Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said, "She is really your wife. Why did you say she is my sister?" Isaac answered, "Because I thought I might lose my life on account of her." Verse 10, then Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the men might well have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us." So Abimelech gave orders to all the people, "Anyone who harms this man or his wife shall surely be put to death." Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Itong oras pong ito, I'd like to give you the title, "The Fear That Makes You Lie." Bakit ko ito binanggit itong title ito? The fear that makes you lie, and then in the grace that protects you. Dito nyo po makikita na yung takot, ito po yung susi kung bakit tayo nagsisinungaling. Siguro, plano ng Diyos na sa hapong ito mapalaya tayo sa kasinungalingan. Because hindi ho natin alam kung ano yung pwedeng maging consequence kapag we live in a lie. So dito po, babalikan ko po yung binasa natin sa verse 7. Ito po yung binasa natin. When the man of that place asked him about his wife. Ito po sagot niya, "She is my sister." Because he was afraid. Nabasa niyo po? Sino yung kasama mo? Kapatid ko po yan. Sapagkat natatakot siya na sabihin, "She is my wife." He thought, share the word, he thought, the man of this place might kill me on account of Rebekah because she is beautiful. Now, tingnan po natin anong nagdudulot, bakit ang isang tao ay napunta po doon sa pagsisinungaling. The man asked of that place, asking about his wife, he said, "She is my sister." Normal naman yung tanong asawa mo siya? Ay, hindi, sister ko. Normal po yun. Nung tinanong siya na asawa mo ba siya, biglang yung isip ni Isaac, naturete. Bakit? Natakot po siya. Ang sabi po ng Bible, he thought the man of this place might kill me on account of Rebekah because she is beautiful. Dito nyo makikita yung una, natakot siya sa kanyang isipan. You know why people lie? You know why? Because meron tayong iniisip na pwedeng mangyari pag sinabi natin yung totoo. Halimbawa, sinabi kong totoo, asawa ko yan. Nagustuhan ng iba, patayin natin yung lalaki, yung asawa, para wala na siyang asawa. Yun ang iniisip nitong si Isaac. So kaya siya nagsinungaling. Ito po yung tragedy. Okay? Fear always makes you act before you think. Hindi niya inisip. Ano yung mga hindi niya inisip? Una, hindi siya nag-pray, hindi siya nagkonsulta, hindi niya inalala na ang Diyos ay may plano sa kanya. Ano ang plano ng Diyos sa kanya? "I will be with you and I will bless you." Hindi niya naalala. Imbis na isipin niya, nakasama ko ang Diyos, kahit ako pumasok sa kahirapan ni Abimelech. No. He thought
he will be killed. The men of this place might kill me on account of Rebekah because she is beautiful. Unhealed fear becomes the key to our lying spirit. Tuwing natatakot, nagsisinungaling. So ang topic natin ngayon ay paano kayo turuan. Kung ayaw mo magsinungaling, huwag kang matakot sa mga maling ginawa mo. Yan ang topic natin ngayon. Sapagkat pag tayo po namumuhay sa kasinungalingan, sabi ng Bible, liars go to hell. Liars go to hell. Sabi mo sa katabi mo, liars go to hell. Ibig sabihin, merong masamang consequence ang kasinungalingan. Kaya lang, wala sa ating nagtuturo na merong masamang consequence ang kasinungalingan. Sa totoo lang po, lahat tayo nakaranas at gusto kong puntahan ito, na kaya tayo nagsisinungaling dahil sa isip natin, mayroon tayong kinakatakutang consequence. Well, for Isaac, ang kinakatakutan niya ganito. Baka pag nalamang ako yung asawa ni Rebekah, baka patayin nila ako para makuha nila yung asawa ko. Nauna yung takot, naisip niya, so gumawa siya ng aksyon ng kasinungalingan. So yun po yung first part na gusto ko ipapakita po sa inyo. Ito yung trap when fear overrides our faith. Sa totoo lang, kung ginamit niya lang yung pananampalataya, hindi na niya kailangan magsinungaling. Halimbawa, the Lord is with me. Hindi niya ako pababayaan. The Lord is with me and I will be blessed by God. Faith yun eh. Pero tinalo ng fear ang faith. Yun po yung nakita ko dito. Okay? Now, yung tatay niya na si Abraham, the same ang problem. Because Abraham lied about Sarah. Now, Isaac lies about Rebekah. Puntahan niyo yung anak niya, si Jacob. He also deceived his father. So, parang yung kasinungalingan, pakinggan niyo to, na ipapasa yan sa next generation. Kung kayo ay ama o kayo ay ina, magpakatotoo tayo, huwag tayo magsisinungaling kasi mahahawa yung next generation. Apparently, from Abraham, nagsinungaling siya, si Sarah daw kapatid niya. Pagdating naman kay Isaac, si Sarah daw kapatid niya. Pagdating naman kay Jacob, niloko naman niya yung tatay niya na si Isaac. So it's a family problem passed down to the next generation. Ito po yung naging problema po dito. Kasi when there is a pattern of lies, it will continue. Okay? So ano pinasa? Kasinungalingan? Hindi ho. Ang ipinasa yung fear, hindi faith. Ano ipinasa? Fear. Kung kayo, nanay at tatay, I encourage everybody, wag ko kayo magsinungaling kasi ipapasa nyo yung fear na nasa puso natin. Ang ipinasa, hindi yung kasinungalingan, yung fear. Kasi yung fear, yan ang nagdudulot kaya tayo nagiging nagsisinungaling. According to the Bible, this fear is passed down from one generation to the next generation. Nanonotice niyo po, yung fear ni Isaac ay fear din ni Abraham. Tapos yung fear ni Isaac, pinasa din kay Jacob. Delikado po to. Akala ko kasi natin, yung fear kasi, he believed that his life depends on his own cleverness. Ito maisahan ko to, sabihin ko lang, hindi asawa ko to. Wisdom to, wisdom, sabi niya. Hindi wisdom yun kasi nungalingan yun eh. Di ba? How many people today, they lie because they thought they are clever? Di ba? Sabi ko nga, paano ka nakapaniwala that your life depends on your own cleverness? Hindi ho totoo po yun. Meron siyang promise kay Lord that I will be with you and I will bless you. Hindi niya po pininiwalaan po yun. Ang fear po, yan po nagdi-distort ng ating view about our God. Yan po ang nagdi-distort ng ating view. Sabi nga, when you are afraid, God becomes small and your problem becomes giant. Huwag niyong kalimutan yan. Tuwing natatakot kayo, yung problemang maliit, lalaki.
magsisinungaling ka. Tuwing tayo po ay natatakot sa problem, hindi tayo naniniwala sa Diyos, natatakot tayo, nagsisinungaling tayo. Hindi, sa totoo lang, walang problema si Rebecca, wala rin problema si Abimelech. Sabihin mo lang yung totoo, asawa ko. Ang problema, nauna yung takot, nagkukonklud tayo. So, ano nangyari? Natakot po siya. So, one day, yung ginawa niya, pag binasa niyo po sa verse 8 and 9, when Isaac had been there a long time. Say that word, a long time. Matagal na siyang nandoon, ibig sabihin ganito, matagal niya nang pinapamuhay yung kasinungalingan. Sabi ng Bible, Abimelech, king of Philistine, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife, Rebecca. Nabigla ngayon tong Abimelech, ba't niya niyayakap tong asawa? Kung kapatid niya, ba't ganon? Now, tingnan niyo po yung marami tong ibig sabihin dito eh. Ibig sabihin, si Isaac, na-notice nyo, si Isaac lived this life for a long time. So magsimula sa nagsinungaling, araw-araw, pinamuhay niya na pinangatawanan niya. Nakapatid ko yan, hindi ko yan asawa. Sino sa inyo nangangatawanan pag sinungaling? Sino sa inyo nagsisinungaling ka at pangangatawanan mo na akala mo yun ang totoo? Hindi naman yun ang totoo. Apparently, the lie of Isaac was not momentary. This is a sustained deception. Sinustain niya yung deception na ito. He began to walk up every day and choose to keep this lie alive. Sabi ko po sa inyo, that is what fear gagawin sa atin. Until it become a prison, you have to maintain. So araw-araw nagsisinungaling siya, araw-araw kino-cover up niya yung kasinungalingan na yon. But here is what is fascinating. Yung kanyang pinagsinungalingan, siya mismo nakakita na niloko siya. Problema po ito. Kasi po sabi ng Bible, Abimelech, king of the Philistine, looked down from a window and saw. Nakita po si Isaac. Makinig po kayo mabuti. Si Isaac, Christian. Si Rebecca, Christian. Si Abimelech, unbeliever. Yung Kristiyano nagsinungaling, yung kasapakat, yung asawa, tinulo yung kasinungalingan. Kinover yung kasinungalingan. Alam nyo nangyari? Yung unbeliever, na-discover yung kasinungalingan. Nakakahiya to. Di ba totoo to? Minsan kung sino pa yung mga unbeliever, sila po yung nakakakita ng ating hypocrisy. Sino sa inyo namumuhay kayo at di kayo natatakot na makita kayo ng mga unbeliever na sinungaling tayo? According sa Scripture, nakita ng unbeliever yung mga anak ng Diyos na nagsisinungaling. So ano ginawa ng unbeliever? Kinonfront. Kinonfront po si Isaac kasi nagsisinungaling siya eh. Basahin niyo sa verse 9. Sa verse 9, sabi ng Bible, so Abimelech summoned Isaac and said, she is really your wife. Nako, booking na. Yung unbeliever na booking, hindi mo naman talaga asawa yan eh. Hindi mo talaga kapatid, asawa mo siya. Kung kayo si Isaac, ano mararamdaman nyo? Di ba sabi mo, patay, alam na niya. This pagan king began to act like a prophet, Nathan. When Nathan confront the King David, the man after God's own heart, because she had sex with Bathsheba, he allowed Uriah, the husband, to be killed in the battle. The same po ito. So ang nangyari po dito, yung pagan king, parang si prophet Nathan, na kinumpron siya. Parang lumalabas, yung unbeliever, parang mas merong moral ground kaysa po dito sa isang tao na heir ng covenant ni Abraham.
Ang layo ng pagitan, ang believer, siya nagko-correct, siya nagre-rebuke. Samantalang si Isaac ay anak ng covenant ni Abraham, sila pa nagsinungaling. Ano po ang ibig ko sabihin po dito? Na meron palang nangyayari sa Bible, pinapakita, that even Christians, believer of God, may covenant kay Lord, na kapag natatakot, napupunta doon, nako-corner, nagsisinungaling. Nasubukan nyo na ba? Alam mo, Christian ka, leader ka pa nga eh. O siguro baka primary 12 ka. Dahil natatakot ka na baka malaman ang isang bagay na ginagawa mo, nagsisinungaling ka na lang. Sino sa inyo may problem this week? May ginawa kang lie. Siguro po, lie mo sa leader mo, lie mo sa pastor mo, o probably nagsinungaling ka sa magulang mo, sa ka-office mate mo. The question is why? What motivates you to lie? Dito sa istorya natin, ang nagmo-motivate ng lying spirit is the fear. Sa isip natin, baka may mangyari, kaya magsisinungaling na lang ako. Alam nyo, sa hapong ito, isang reason bakit ko ito ipipreach sa inyo, kasi po, yung takot po sa puso natin, dadalhin po kayo nito kung saan-saan. Pakinggan nyo itong mabuti. Sa Genesis 26, may famine. Di ba? Yung famine na yon sa verse 1 to 4, sinabi kay Isaac, huwag kang pumunta diyan sa loob ng Egypt. Mag-stay ka sa land na yan. So kung mag-stay sa Gerar, yung hari ng Philistine na si Abimelech, makikita siya. Madali niyang nalimutan yung pangako ng Diyos that I will be with you. Kasi kung hinawakan niya lang yung faith na yon, I will be with you and I will bless you, walang dahilan para siya magsinungaling doon sa hari ng lugar na yon. Sapagkat alam niya, yung inaapakan lupa na yon, yun ang covenant promise ng Diyos sa kanya. Wala siya dapat ikatakot. Sabihin niya lang, misis ko po to. Dahil pag sinabi niya yung totoo, wala namang plano ng gawa ng masama sila mag-asawa. Sa isip niya lang eh. Fear and faith does not exist together. Either you have fear or you have faith. May basihan ba yung faith na dapat ginamit ni Isaac? Meron. Sa verse 3 and 4, sinabi ni Lord, I will be with you and I will bless you. So meron ka ng covering kay Lord if you believe God. Kaya lang, natalo yung faith mo ng fear. Hala, sabi ni Lord, I will be with you. Saan yun? Sa Gerar, doon sa the same place. Pero ba't ka natatakot na papatayin ka? Papabayaan ka ba ni Lord na papatayin ka dahil sa asawa mo? Of course not. Kaya lang, pag nauna yung isip mo, susunod yung katawan mo. Di ba? So ano ginawa niya? Yung katulad ng ginagawa natin. Pinangangatawan na natin yung kasinungalingan na yon. So paglalabas sila, sabi ni Abel, kamusta na kayo mag-utol? Okay naman, sir. Nakita ng mga tao, ma'am, kamusta ka na? Naku, baka maligawan to. Sinabi kong utol ko. Di ba? Parang gano'n, patay. So kung ano-ano papasok talaga sa isip mo eh. One lie will always lead to another lie. That's why you become a liar. Di ba? So let's continue. Nung binabasa ko po ito, talo rito si Isaac. Kinonfront na siya dito. Actually, yung confrontation is a form of grace. Kala ko ba kapatid mo siya, ba't mo niyayakap? O kaya probably, dahil nagsinungaling siya, Abimelech could kill him. Sinungaling ka. Abimelech could kill him. On the spot, pwede siya. Instead, this man, Abimelech, asked question. And the question is an invitation to repent. Sabi ng Bible, so Abimelech summoned Isaac and said, she is really your wife. Why did you say she is my sister? Isaac answered, ito sagot niya, because I thought I might lose my life on account of her. Now let's go to verse 9. Pagdating po ng verse 10, ito na sabi ng verse 10,
Sabi sa verse 9, because I thought I might lose my life on account of her. Pagdating po sa verse 10, then Abimelech said, what is this you have done to us? One of the men might well have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us. Now, tingnan niyo po ito. The word na napakagandang pag-aralan, yung salitang Isaac thought. Inisip niya. He did not know, he just assumed. Nag-assume lang siya. He projected everything na akala niya ganun ang mangyayari. Alam niyo kung bakit tayo natatakot? Ang dami natin pinoproject na baka ganito mangyari, baka ito mangyari. Wala ka naman dapat ikatakot. Yung isip mo lang. Sino sa inyo na paglalaroan ng isipan? Nilalaro ka lang ng isipan mo. Yung word na thought, inisip niya, ibig sabihin. Sa isip niya, na kapag sinabi kong sister, kapatid, asawa ko siya, baka patayin ako. Pero sa isip mo lang yon. Hindi naman talaga yun ang reality. Okay? So ito pong si Isaac, he played the scenario in his mind that will never happen. And then he began to live as if that is the reality. Yun ang problema. Ngayon kasi sinungalingan na yon, naging reality sa kanya parang totoo, hindi naman totoo. Tama. Amin naman you live based on fears that exist only in your mind, in our imagination. Ito po yung nakita ko, parang ganito. Hindi ka makapagtrabaho kasi natatakot ka sa trabaho. Di ba? You're afraid to take that job because you think you will fail. May ganyan eh. Bakit wala ka pang trabaho? Kasi natatakot ka, baka hindi ka matanggap. Baka pagtawanan ka. Hindi ka naman pinagtatawanan, hindi ka naman nag-prophesy ka na kaagad. Sometimes we are afraid to speak the truth because you think you will be rejected. Ito po yung totoo eh. Di ba? Sometimes you're afraid to trust God because you think He won't come to help you. So dahil sa mga thinking na yan, dahil sa mga iniisip natin, naglilid tayo sa kasinungalingan. Kaya nga po, yung mga fear-based decisions, sometimes it sounds reasonable. Yung po ang totoo nun. It sounds reasonable sa people. So dapat magsinungaling ako. Tama itong ginagawa ko kasi baka madisgrasya lang ako. Kaya lang, you begin to ignore God's promise to you. Hindi ho. Minsan, hindi ho natin kailangan magsinungaling. Magpakatotoo lang po tayo. So, ano ba talaga ang ginawa ng Panginoon kay Isaac? Actually, sabi ng Bible, nag-appear siya kay Isaac doon sa Gerar. Pinangakuan siya na i-bless kita, I will be with you. Pinangako ito ng Panginoon. And Isaac had every reason to trust God. Sa totoo lang. Nung binabasa ko scripture, yan palang fear ng bubura ng pangako ng Diyos. Sino sa inyo naburahan ng pangako ng Diyos? Kaya ka natakot. Kapag natatakot kayo, nabubura yung pangako ng Diyos sa isipan natin because of our fear. So, Abimelech says something remarkable in verse 10. Ano po sabi dito? What is this you have done to us? One of the men might easily have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us. Nakatch nyo ba ito mga kapatid? Yung pagan king, yung unbeliever, he understand what Isaac forgot. Sin is not private. Your fear does not just hurt you. It endangers other people. Tandaan nyo yan, ha? Pag tayo nagsinungaling, hindi lang natin sinasaktan sarili natin. Nandadamay tayo ng iba para sila'y masaktan. So this lie on the part of Isaac could have brought judgment in the life of those people in the entire city. So napansin ko dito, si Abimelech is more concerned about guilt of sin before God than Isaac appears to be. Parang ganun, ano? Mas concerned pa yung unbeliever kay Isaac na baka madisgrasya ang kanyang bayan. Meron akong natutunan dito no? Sometimes yung world, yung mga unchurched people, yung mga unbeliever,
daig pa nila yung mga taga-taong simbahan. Kasi yung unbeliever, mayroong soft conscience, closer po sa kingdom than a believer with a hard heart. Tatalunin ng unbeliever yung matigas na pusong tao. Matigas ang puso. Si Isaac, tumigas ang puso. Araw-araw niya pinamuhay ang kasinungalingan. Talo pa siya ni Abimelech na convict sa kasalanan. Now, tingnan natin sandali yung verse 11. Andito na po tayo sa mga unexpected mercy. Because God began to use the pagan king to protect Isaac. Now, look at verse 11. So Abimelech gave orders to all people. Nag-discuss na silang dalawa eh. Sana hindi ka nagsinungaling kasi baka yung iba, baka tapos pag kinalaw namin si Rebecca, ano mangyayari sa amin? Kami i-judge ni Lord. Alam niya eh. Alam niya na may consequence kapag may ginawa silang kasalanan. So ayaw ni Abimelech sa ng mga tao magkasala, hindi nila ginagalaw yung asawa ni Isaac. Pero si Isaac, ang lakas ng loob magsinungaling. Parang hindi natatakot sa judgment ng Diyos. Ang laki na unang pinagkaiba eh. Mag-ingat po tayo mga taga-simbahan. Minsan tayo mga taga-simbahan, tayo pa yung gumagawa ng mas mali kaysa doon sa mga taong wala sa simbahan. Pag-ingatan po natin ito. Now look, verse 11. So Abimelech gave orders to all the people. Anyone who harms this man or his wife shall surely be put to death. Ito yung nakakabigla. Halimbawa, nahuli ka sa kasinungalingan, bibigyan ka ng judgment eh, pero hindi binigay yung judgment, mercy ang ibinigay. Parang ganito, the man who lied gets protected by the king he deceived. Iba, no? Dinisip ni Isaac, pero yung pa nag-protect sa kanya. Tingnan mo naman to. Ha? Ano nangyari kay Isaac na nagsinungaling? He get protection from the king that he lied. That he deceived. Tingnan niyo po ito. The man Isaac who act on cowardice gets a royal decree of safety. Nagsinungaling, niloko siya, sabi ni Abimelech, walang gagalaw dyan ha. Nagbigay pa ng bodyguard. The man who failed the test get a second chance. Ito yung gusto kong punta ng parte. Yung nagsinungaling, binigyan ng second chance, not from God directly, but through a pagan ruler. Ano ba nangyayari ito sa kwento ng istorya? Ibig mo sabihin ganito, God's covenant promise to Isaac, nabasa nyo sa verse 3 and 4, is still in effect. Diyan na makuha nyo to. Yung promise ni Lord, effective pa rin. Nagsinungaling na, nanloko na, pero si Lord, hindi umalis sa pangako. Huwag niyong kakalimutan yan. That in spite we failed, brutally failed, but the promise of God will remain. Diyan pumapasok yung mercy. Ang ibig sabihin po ng mercy, you deserve judgment, but God withhold the judgment. And that is mercy. Isaac deserved judgment. Pero alam mo binigay ni Lord? Isang haring mapagpatawad. Isang haring pinoproteksyonan pa siya sa kabila na siya'y sinungalingan. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin lamang po nito, na yung si Lord, mas mahalaga sa kanya yung pinangako niya kaysa sa ginawa niyang kasalanan. Yan ang ibig sabihin. So si Lord, binabantayan niya yung pangako niya kay Isaac kasi si Isaac ay carrier ng pangako niya kay Abraham. So ang covenant promise from Abraham to Isaac, pupunta pa kasi ito sa next generation hanggang sa atin eh. Nakita niyo yung heart ng Diyos? He protect Isaac by asking Abimelech to forgive him and protect him. What is God? Ano pinoprotect dito ni Lord? Hindi lang pa si Isaac. Pinoprotect niya yung kanyang covenant sa kanila. Pinoprotect niya yung kanyang promise. Kasi po, iniisip pa ni Lord, may dadating pang Jacob, may dadating pang 12 tribes, may darating pang mga Gentiles, may darating pang mga Pilipinong mabuborn again, na katulad nating nasa kwarto na ito.
Kaya God said, protect that man. Alam niyo po ba, I want you to know, na minsan tayo po mga tao na nasa simbahan, mga Kristiyano, we might fall on the same category. Sometimes we lie. But that lie sometimes will harm you devastatingly. Talaga, warat. Pero sabi ni Lord, may pangako kasi ako dito kay Isaac eh. Tsaka sa lolo niya, sa tatay niya eh. I cannot bring judgment because I have a covenant. So binigay kay Isaac instead the judgment, mercy. Ibig sabihin, God is a God of second chance. Gusto ko sabihin to sa inyo, sino man sa inyo may ginagawang mali, for example, yung kasinungalingan, never ever think that God is against you. But God always wanted to give you grace and mercy. So wala dapat tayo ikatakot kung tayo nagkakamali, bigyan tayo ng tawad sa Kanya, patatawarin tayo ng Panginoon. Kung kayo yung mga super sinungaling, pwede kang lumapit at sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Hindi na po ako magsisinungaling. Sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Kaya tayong linisin, kaya tayong paniwalaan ng ating Panginoon. Kung tayo mangangako lang sa Kanya, na tayo lahat. Ang ganda ng ginawa ni Lord, no? Biro mo yung tao nagsinungaling sa Kanya, siya pa nagbantay, siya pa nagprotect because that's the act of God. Tamang po si Abimelech ang nagawa nun. But God Himself used Abimelech to show His grace and His mercy. So this is the undeserved mercy of God. Sa totoo lang, si Isaac, he deserved kick out. He deserved to be killed. He deserved to be punished. But instead, he get a blessing. He get a bodyguard. He got a protection. Because that's how God's mercy works. Can I be amen? While Isaac is still lying, still fearful, still repeating the sins of her father or his father Abraham, si Lord naman, God protect Isaac. God protect him. Not because Isaac is faithful, but because God is faithful. Amen. Huwag niyong kalimutan to. Your failure, your lying, does not disqualify you from God's plan. But it's just delay your peace and tarnish your reputation and witness. Kinakailangan po, huwag natin kalimutan to, mahal tayo ng Diyos, kahit tayo nagkamali, nagsinungaling, hindi pa rin disqualified. Sabi mo sa katabi mo, you are not yet disqualified. Ingat lang kayo. Totoo, si Isaac is safe, hindi siya disqualified. Yun lang ang problema. Yung reputation niya damaged. Siguro hindi siya makatingin sa mata-mata kay Abimelech kasi nagsinungaling siya eh. Ganyan po. May biyaya ang Diyos, pero may consequence. Hindi na siya makakaharap kay Abimelech nakatingin sa mata. That is the consequence. Yes, the grace of God covers your sin. But grace does not erase the consequence of our foolishness like lying. So bago ako magwakas, tingnan po natin mabuti ito. Sino sa inyo naniniwala, we need to break the pattern of lying sa life natin. I-break natin yung pattern na yan. Hindi po talaga makakabuti po yan. Tama. Let me close by telling you, minsan po, yung pattern of lying, nakukuha natin sa parents natin, katulad ni Isaac. Siguro na si Isaac, bata siya, nagsinungaling si Abraham, nakita ni Isaac. So kinopya niya. No? Alam niyo po ba, na yung mga mali niyo sa buhay, kadalasan, naipasa yan sa inyo ng tatay. Ba't ka uminom? Nanay mo, kasi tatay mo lasinggero din eh. Ba't ka nagyoyosi? Kasi tatay mo nagyoyosi rin eh. Kung ano yung mga maling pattern ng family natin, kinokopya natin. Let me tell you this, it should not be that way. Kung meron mga wrong pattern ng mga parents natin, katulad ni Isaac, huwag natin gayahin. Si Isaac, mga malaman, natutunan niya yan eh. Si Jacob. Si Jacob naman, natutunan niya kay Isaac. So, pinasa ng ipinasa sa next generation. Kaya magtataka kayo, ako, pastor po, 437, kahit mga Christian na, nagsisinungaling kasi nakuha yung pattern.
So akala niya nagsisinungaling siya, hindi ko alam. Pero alam ko nagsisinungaling. Kaya lang, natatakot kasi siyang mabuko. So magsisinungaling. Those habit, those pattern of lying was transferred to us. That lying spirit are usually nakuha natin doon sa ating ama at ina. Kaya dapat yung mga nanay at tatay, ingat po kayo. Amen? Amen? Yung mga nanay at tatay dito, ingat kayo. Baka matransfer yung lying spirit mo sa anak mo, sa apo mo. Dapat we have to show to them na, Lord, I'm willing not to be afraid and I'm willing to tell the truth. Amen? Sino sa araw na ito, isusuko mo yung lying spirit mo dahil gusto mo maging totoo ka. Walang dapat katakutan. Remember this, your fear will always lead you to lie. But if your fear was transformed into faith, your faith will lead you to tell the truth and to live according to the truth. Can I have amen? Prayer ko sa pag-uwi natin, mula sa araw na ito, pag-uwi natin, i-discern ninyo yung heart nyo. Pag ako'y may kausap, pag ako'y nasa situation, is my heart motivated by fear or I am motivated by faith? Because once your heart is motivated by faith, hindi kayo matatakot magsalita ng totoo. At matatakot kang magsinungaling. Ang goal ko ngayon, lahat kayo magkaroon ng takot magsinungaling. Amen? Sabi mo sa katabi mo, matakot kang magsinungaling. Ha? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Matakot tayong magsinungaling. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Gusto ko po sabihin sa inyo, pwede po kasi kayong i-confront sa ating kasinungalingan. Pag kino-confront kayo, huwag kayong magsinungaling. Sabihin niyo po ang totoo. Si Isaac, inintay niya pa siyang i-rebuke at i-correct. You do not wait for someone to correct you because of your lies. The Holy Spirit is already knocking at your heart. Today you can say to God, Lord, probably you can say, Lord, I've been living in a lie because I have been afraid, Lord. Pero sa hapong ito, I will trust you. I don't need to lie. I want you to bow your head right now. And as you bow your head, Lord, we thank you because we receive unexpected mercy. That out of our failure, Lord, still you love us. Out of our failure, Lord, still you want us to be saved, Lord. Panginoon, thank you for your mercy. Thank you for your grace. Na pilit kaming inaalis doon sa state of lying, Lord, so that we could be found in the atmosphere of truth, Lord. Sa hapong ito, katulad ni Isaac, ang puso namin, Lord, ay punong-puno ng fear na itong naglilid para kami magsinungaling, Panginoon. Pero Ama, sa hapong ito, pinapalitan mo ng takot at ito'y maging pananampalataya. Lord, we trust you. Lord, we believe on you. We thank you because we have the promise that you will be with us and you will never leave us, Lord. You will bless us. So, Lord, today, we pray, Lord, that there is no need to be afraid, no need to lie. We only need to believe God and trust God. Sa hapong ito, Ama, sinusuko namin ang lahat ng mali sa buhay po namin. Hallelujah. Lord, salamat na sa hapong ito, magwo-worship kami sa iyo, Panginoon, bilang paalaala na sa kabila ng aming pagkakamali, ay hindi mo kami iniwanan, Panginoon. Hallelujah. Let's just worship our God. Thank you, Jesus. I want you to listen very carefully before we close. Sino dito meron kang itinatagong kasinungalingan sa buhay mo? Naalala ko nang binasa ko yung scripture, sabi ng Bible, si Abimelech, binuksan yung window. Nung binuksan niya yung window, nakita niya yung kasinungalingan ni Isaac. Alam niyo po, sa hapong ito,
nakabukas ang pintuan ng langit at ang windows ng heaven. At nakita niya lahat yon. Makinig kayo. Meron tayong tatlong lugar na lagi tayong nagsisinungaling. Ang una, yung ating married life. Nako, yung mag-asawa, punong-puno dyan. Parang ano yung itlugan, pugad ng kasinungalingan. Kasi takot tayo sa asawa natin, sa pangyayari. Pangalawa po, pera. Pera. Maraming tao nagsisinungaling dahil sa pera. Yung pinakauli po, na lagi natin pinapamuhay ng kasinungalingan, yung ating personal na relasyon sa Diyos. Hindi na pala tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nagpe-pray. Pero sinungaling tayo, parang nagpe-pray pa rin tayo. Pero hindi na. Tatlo yan. Sa yung relasyon, sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo. Mga pugad ng kasinungalingan po yan, yung lugar na yan. Pangalawa, yung pera. Nangungutang tayo, yung iba napapa-scam na. Kasi andun ang pugad ng kasinungalingan eh. Pero higit sa lahat, ang pinakamalala, yung hindi na maayos ang relasyon mo sa Diyos, nagpapanggap ka lang na maayos. Pero ang problema, bukas ang window of heaven. Sinisilip tayo ng Diyos. Parang si Abimelech, kitang-kita niya na siya ay nagsisinungaling. Alam niyo, there will be a day that God will confront us about our married life. There will also be a season and a day that God wants to confront how you handle your money. Or probably how you handle your relationship with God. Alam niyo, I encourage everybody, kung napipinpoint ni Lord yung isang point of your lying, could be in your married life, it could be your finances, or probably it could be your relationship with God. If I were you, I will surrender everything to God and make a decision. I will not hide anything from you, Lord. It's time to surrender all those lies before God. No need to lie, just surrender it. Alam niyo bakit? Because God has a covenant with you. Alam niyo po, yung kasalanan sa married life, sa financial life, sa relationship with God, yan po yung hindrance kung bakit bumabara yung blessing sa iyo. Pero alam niyo, sa hapong ito, tatanggalin ni Lord ang mga bara na yan. If you are willing to surrender all the lies na naroon sa ating pag-aasawa, lies sa ating mga finances, at lies sa ating relationship kay Lord. Yung tatlo na yon. Kung meron akong ipipinpoint sa aking disciple, itong tatlo na to, pagbutihin mo, wag na wag ka magsisinungaling sa asawa mo. Sa mga anak mo, wag. Sisirain mo pamilya mo eh. Pangalawa, wag mong lolokohin ang sarili mo sa pera. Wag. Maraming tao nang loloko dahil sa pera. At ang pinakahuli, we lie about our connection with God. Parang wala na tayong connection, parang pinoproject natin sa mga tao, meron pa. Those lies will destroy your life. Again, I will repeat. God opened the windows and He knows. Nakita niya kung ano yun. Pero sa hapong ito, sino rito yung willing i-surrender, yung akala mong hindi nakikita, alam na pala ng Panginoon. Ganito, ito gagawin ko. Ipapanalangin ko sa hapong ito, yung mga taong nakarealize, I want my family to be restored. Ayokong wasakin ang aking kasinungalingan. Yung iba sa inyo, mababankrupt kasi yung financial life mo ay punong-puno ng kasinungalingan eh. Alam nyo, nung isang araw lang eh, may dinila ko. Nangungutang dito, mangungutang dito, ito pambabayad dito. Tapos, mangungutang ulit sa kanya, dito naman siya mangungutang. Yun ang tawag ko. Lies on your finances. Alam niyo, kung meron po tayong ganyang klaseng life, hindi ho tayo pagpapalain ng Diyos. Kung lagi yung mag-asawa, kaya kayo nag-aaway dahil may sinungaling na isa, hindi ho kayo pagpapalain. Kung kayo po, pinagsasabi mong Christian ka, pero nakita mo sarili mo, umiinom, nagyoyosi, nagsusugal, you're lying. It's time for you to surrender. Gusto ko sabihin sa inyo, the lie that can destroy you must not be repeated.
Ang kasalanan ng kasinungalingan ay hindi po dapat ulit-ulitin. In fact, hindi dapat maging pattern ng life mo yan. Hindi dapat. When you repeat it, it becomes a pattern. But once you surrender it, the grace will stop it. Amen? Sino sa inyo, hindi mo nagagawing pattern ng kasinungalingan? Hindi mo na ito uulit-ulitin pa. Because you shall know the truth, and the truth will set you free. Amen? Ulitin ko. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa ang kasinungalingan. Huwag mong gawing pattern sa life mo ang kasinungalingan. Gawin mong totoo sa buhay mo. Huwag mong hayaang lumalim ang kasinungalingan mo. Hayaan mong lumalim ang grasya ng Diyos, ang mercy ni Lord na kayang ituwid ang pagkakamaling nagawa natin. Lalabas tayo sa hapong ito, may ngiti at masaya. Bakit? Wala na ang repeated habits. Wala na yung pattern ng kasinungalingan. Because today, as you come to the altar, you have surrendered every lies that you have in your life. Bow your head right now and begin to surrender the lie. Sabihin mo si Lord, Lord, sinungaling ako dito, sinungaling ako. Panginoon, halos masira ang pamilya ko kasi nagsinungaling ako sa asawa ko, sa magulang ko, Lord. Patawarin mo ako. Sinusuko ko lahat ng kasinungalingan ko na magdudulot sa akin ng kapahamakan. I-surrender din natin yung ating kasinungalingan about our finances. Nangungutang tayo, nanloloko tayo, dahil sa pera. At Lord, today, nangungupit ako ng dahil sa pera. Nagsisinungaling ako dahil sa pera. Lord, I surrender every lies about money, Lord, in the name of Jesus. Higit sa lahat, I surrender my lies, Lord. Yung life ko, yung aking relationship sa iyo, Lord. Itutuwid ko, ayusin ko to. Lord, yung prayer life ko, yung Bible reading ko, yung worship life ko, yung obedience ko. Tutuwid ko to, Lord. Hindi ko na ako mamumuhay sa kasinungalingan, Lord. Na ako'y Kristiyano, pero ako'y nagsusugal, umiinom ng alak, nagbibisyo, nagda-drugs, nagsisinungaling. Lord, no. Today, I make a decision to surrender every lies that I have committed against you, Lord. Come on, surrender your life right now. Surrender everything. Taas mo ang iyong kamay, dalawa. Sign of surrender. Lord, sinusuko namin sa iyo ang lahat ng pagkakamali namin sa aming pamilya, Lord. Ama, yung relasyong halos mawasak because, Lord, lies is operating. Lord, today, by the blood of Jesus, today, I destroy the control of that lying spirit in your life today. I declare you are healed, you are restored, and you are free from every spirit of lie that controls you. Lord, kasama ko na rin pinapanalangin, Panginoon, yung lies sa finances namin, Lord. Today, because we surrender every lies pertaining to our financial life, Lord, doors will be open. I apply the blood of Jesus. Jesus was made poor so that we could become rich. So Lord, today, release the blessing of finances over these people, Lord. In a very miraculous way, Lord. Lord, I pray release that financial blessing to everyone in this room, Lord. No need to lie, no need to struggle, but the smooth flow of finances will come because you have set us free. We make a decision